Okay, so good morning. And this is lesson number 7 under chapter 2 or yung under rational functions. Today we are talking about the representation of rational functions. Paano natin siya visually nire-represent siguro? As table of values or as a graph sa Cartesian plane. So remember, the definition of a rational function is any function na meron siyang form p of x all over q of x. So, where p of x and q of x are polynomial functions and q of x should not be equal to 0. Okay, or q of x should not be a zero function. Bakit? Kasi pag nag-zero yung denominator natin, di ba, remember, sa fractions, nagiging undefined and ayaw natin na maging undefined. So, yung q of x natin, dapat hindi maging zero. And of course, this is a function. Meron tayong domain and meron tayong range. The domain of the function, of course, is lahat ng value ng x, okay, na hindi mag-zero yung denominator natin. That is, the domain of f of x is all the values of x where q of x equals 0. So, for today's lesson, gagawin natin, i-graph natin yung mga function ni f of x or functions, rational functions, according to some definitions. Depende sa magiging example natin. So, let's try na. Agad-agad. Example na tayo agad. Meron tayong example number 1. Sabi dito, represent the speed of a runner as a function of time it takes to run 100 meters in the track. Okay, a little bit of physics. Ang speed natin is equal to the distance all over time. Tama ba? Speed is distance all over time. Kaya nga, kilometers per hour, distance all over time. Yun yung speed natin na tinatawag. So, we can represent the speed here as a function of time t. So, sabihin na natin x yung magiging time. Gamitin natin x. So, si s of x, yun yung speed, can be a function of time t or time x. And since sabi niya dito, the function of the time it takes to run 100 meters. So, yung 100 meters, yun yung distance. So, ang magiging function natin is 100 divided by x. Where x, yun yung time. S of x, yun yung function or yung speed ng ating runner. As you can see, function siya. Kasi kung magbabago yung x, nagbabago din yung speed. No? Kung mas mabilis niyang Kung mas madali niyang natapos yung 100 meters, mas maiksi yung time niya para tapusin yung 100 meters, takbuhin yung 100 meters, ibig sabihin nun, mas mabilis siya, mas mataas yung speed. Ganon din naman kung mas matagal niyang natapos o natakbo yung 100 meters, mas mababa naman or mas mabagal yung kanyang speed. Kasi as you can see, indirectly proportional sila. Pero ito yung magiging function natin ng speed ng runner as a function of time x it takes to run 100 meters in that lap. So, kapag i-graph natin itong 100 all over x, so, para mas madali, gumamit tayo ng mga, i-tabulate natin. Gamit tayo ng mga points or values ni x. So, nasa sa inyo yan kung anong gagamitin, pero try natin. For example, when x equals 10, syempre, sa-substitute mo yan, tapos i-evaluate mo yung value ng s of x. That is, kung 100 divided by 10, ang speed ng runner ay 10. 10. Yan. We can continue doing this. Palitan natin ng ibang values. What if 12 naman? So, 100 divided by 12,
that is approximately 8.33 rounded off up to 2 decimal place. Pag 14, 100 over 14 naman. So, magde-divide lang. Kasi nakadepende tayo sa function. 7.4. Yes, 7.14. Pag 16, 100 divided by 16, 6.25. 6.25. Pag 18 divided by 100 divided by 18, 5.5. 5. 5.56. At kapag 20, 100 divided by 20, 5. So, 5. ang units nito, si distance is, or yung x is in meters. Si speed natin is meters per second. Mhm. So, maaaring, pwede tayong gumamit ng ibang values, no? So, ito lang naman, pinili ko lang siya. No? Nasa sa inyo yan. Pero as much as possible, piliin natin yung mga points para mas lalong maganda yung pag-portray or pag-graph natin. So, paano natin ngayon i-graph yan? So, kung sa Cartesian plane, si x, yun yung horizontal natin. Si s of x, yun yung vertical. So, parang siya yung y value. 'Di ba? Pag nag-graph tayo, ipa-plot natin yung points. So, xy yan. So, ito yung unang point, 10, 10, followed by 12, 8.3, 14, 7.14, and so on. So, anong magiging itsura niyan? Pagpa-plot natin yung isa-isa, magiging ganito yung itsura. So, using this, tawag dito, 6 points lang. So, nandiyan yung 10.10. Nakikita naman natin nasa red point. Naka-label siya. 12, 8.333. 14, 7.14. So, bali, parang ito, yung x, yun mismo yung x value or x coordinate natin. Yung s of x, yun naman yung y coordinate natin. Tapos, ipa-plot lang natin siya. Okay, kung gusto nyo, mas damihan nyo yung points, pwede din naman para mas kompleto yung graph. Okay. And then, anong gagawin natin para makomplete yung graph ng s of x equals 100 all over x? I-connect lang natin yung points na yan and then i-extend kung kailangan. So, pag kinonnect natin yung mga points na yan, ganyan yung maging itsura ng ating graph. Ito na ngayon yung graph ng s of x equals 100 all over x. So, notice, ang kinuha lang natin na values is yung positive lang. No? Kasi positive lang naman yung x natin, which is yung time. So, hindi natin consider yung negative na time. So, positive lang kasi real-world application to. Diba? Palaging positive ang time kasi nagpro-progress yan. And then, ito yung kanilang, sorry. So, mali yung sinabi ko kanina. Nasaan na yun? Ayan. X pala si time. Hindi meters. Ayun. So, seconds si X. Check that, okay? Pero, hindi naman nagbago yung computation yun. Namali lang ako ng units. Ayan. So, ganyan lang siya mag-graph. Ganyan lang tayo nag-graph ng rational functions. The same way as nag-graph tayo ng ibang functions sa previous math subjects natin. Plot ka lang ng points. Itong mga points na to ay arbitrary naman. Okay, ibig sabihin, ikaw naman yung bahala. Pero as much as possible, ma-portray natin ng maayos, mag-graph ng maayos para makita kasi ma-visualize natin ng tama. Actually, kapag in-include natin yung negative, kapag in-extend natin yan, no, i-zoom out lang natin kasi medyo naka-zoom in yan para ma-portray yung specific points na ginamit natin. Kapag zoom out mo yan actually, ang magiging itsura niyan is ganyan. Ganyan. Hindi niya maaabot. And then kapag sinama mo yung negative, just in case, although real world application to, kaya hindi natin sinama. So this is actually a hyper, hindi ko alam pa na drawing, hyperbolic.
this is actually a hyperbola. No? So kapag kinonsider natin yung positive lang, kapag zoom out mo yan, hindi maaabot yung sa ating x value, hindi niya maaabot kailanman yung 0. No? Kasi kapag naging 0 si x, dito sa original function natin, di ba? Kapag ginawa mo 0 yan, infinity na yan, undefined na. So, kailanman, never na maaabot ni x yung 0. So, dito sa graph natin, pag zoom out mo yan, hindi niya maaabot yung 0. Kaya, kahit damihan mo yan ng damihan up to infinity yung value ni x, kahit sobrang laki niyan, hindi niya maaabot yung 0. Okay, malapit na malapit sa 0, pero hindi niya, it will never reach 0. The same way, din dito, sa kabila, yung y din, hindi niya rin maaabot yung 0. So, let's go ahead on example number 2. Oh, example number 2 to. Sorry, hindi ko na-edit. Suratan ko na lang. Example number 2. Represent f of x equals x minus 1 all over x plus 1 using table of values and plot a graph of the function. So, this is not a real-world application. Wala tayong restrictions on using the negative values ng x and of course f of x. So dito, i-graph natin both yung negative and the positive values. And of course, including 0 kung pwede. So again, gagamit lang tayo ng mga points. So for this example, ginamit ko again, negative 10, 8, 6, negative 4, negative 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. You can use any, of course, any points or any values ng x and its corresponding values ng f of x. Pero, para sabihin na natin for simplicity, ginamit ko na lang even numbers para hindi na 1 to 10, para hindi na masyadong madami. So, nag-skip na lang ako. So, ang gagawin mo lang, again, set ka ng values mo for x and then i-substitute mo isa-isa and then i-compute mo yung corresponding value ni f of x for each value ng x. So, pag sinubstitute natin si negative 10 dito sa ating function, that is, makukuha natin, kung negative yan, magiging negative 10 minus 1, that is negative 11 all over 9. 9. Negative 9. So, 11 all over 9. Or that is approximately 1.22. Okay, then repeat mo lang. Substitute mo naman for negative 8. 1.29. Okay, negative 8 minus 1 is 9 all over 7. 1.29. 1.59. Tapos, 7 all over 5 or 1.4. Okay, sinasubstitute lang natin itong mga values dito para makuha yung value ni f of x. So, substitute mo si negative 4 minus 1, 5 all over 3. That is 1.67. Pag negative 2 naman, 3 all over 1 or that is 3. Pag 0, Negative 1. 1. Oo. Negative 1 all over 1 kasi yun. When x equals 0. When x equals 2, 0.33. okay, 1/3. When x equals 4, 3, 0.60. 0.6. And then, when x equals 6, 0.71. When x equals 8, 0.78. at when x equals 10, 0.82. ayan. Ganyan lang. So, meron ka ng coordinates. Meron ka ng mga values ni x and f of x. And then, sa pag-graph, again, partner-partner sila. So, magpartner yan, magpartner yan, magpartner yan. Ayan yung x1, y1, x2, y2, and so on and so forth. Then, ipa-plot mo lang siya isa-isa ulit. So, pag plinat natin yan,
Ganyan yung itsura. So, nandito sa pinaka-left point, si negative 10, 1.22. So, hindi nyo na masyadong makita yung 1.22, no? Pero naka 2, 4, 6, 8 din yung ating graph. So, yung gitna ng 0 and 2, 1 yan. And therefore, yung 1.22, medyo angat lang ng konti kay 1. And then, ganun lang. Next ulit, si negative 8, 1.286. Negative 6, 1.4. Nandito siya, yung black. Tapos, negative 4, 167, yung red. Negative 2, 3. And then, 0, negative 1, 2, 4, 2, 0.33, 4, 0.6, 6, 8, and 10. Okay, burahin ko lang. So, ito yung graph natin or plinat natin ng mga points ng function x negative 1 or x minus 1 all over x plus 1 for values ni x na indicated dun sa table. So, pag ginawa na natin graph, para makuha na ngayon yung graph nito, i-connect natin tong mga points na to. However, meron tayong missing point, di ba? Hindi natin kinuha yung negative 1 dito. So, anong magiging connection yan? Pwede ba nating i-connect ito? So, pag kinonnect ba natin yan ng diretsong ganyan, pwede ba nating i-connect at this point itong negative 2, 3, and 0, negative 1? Pwede ba tayong gumawa ng line dyan? As you can see, hindi na straight line yan. Kung gumawa ka ng straight line, hindi niya na maka-follow yung function. Di ba? Kung titignan mo kasi itong function natin, from left to right, umaangat siya. So, ine-expect mo na gaganito siya. So, pupunta siya dito, pupunta siya doon, pupunta siya doon. So, pataas. Ito namang from right to left, yung graph natin, ine-expect naman natin na bumaba. Paano ngayon sila mag-meet? Actually, yung dalawang parts ng graph natin is hindi na mag-meet. Why? Going back to this equation, merong value tayo na hindi kayang abutin or hindi pwedeng maging value ng x natin. As you can see, dun sa definition natin ng rational function, p of x all over q of x, para maging rational function yan at maging real lahat ng ating solution for f of x, kailangan si q of x ay hindi maging 0. Tama ba? Requirement yon. Pero merong times or merong part dito sa ating given function, x minus 1 all over x plus 1, na magzi-0 yung function natin. Saan yun? Equate mo lang yung denominator sa 0. Yung x plus 1 equate mo sa 0. And that means, transpose mo lang yung 1, magiging negative 1. So, itong value ng x equals negative 1, hindi yan kasama sa domain natin. Kasi kapag sinama natin yan sa domain natin, maging 0 yung denominator. And pag 0 yung denominator, hindi na real yung value ng f of x. In fact, infinity na siya or undefined. So, itong x equals negative 1, yun actually yung line na hindi nare-reach ng ating graph. Ayan, kapag drenowing natin yan, ang tawag sa kanila, ito yung tinatawag nating asymptote. Asymptote. To be specific, isa siyang vertical asymptote. Vertical kasi patayo. Ano tong mga asymptotes? Asymptote is a line na sa isang graph, kahit anong pilit niyang abutin, hindi niya maaabot. So, para siyang isipin nating boundary. Boundary, pero hindi niya maaabot. So, from left to right, itong graph natin, hindi niya maaabot itong x equals negative 1. Hanggang dyan ka lang, sabi ng x equals negative 1. From right to left, hindi niya rin maaabot. So, taasan mo man ang taasan itong value ng y, paliit ng palit yung value ni x, pero hindi niya maabot yung x equals negative 1. Ganon din from going to the right. Babaan mo ba ng babaan yung value ni y,
hindi niya maaabot yung x equals negative 1. So, ang tawag sa mga yan, asymptotes. Or specifically, vertical asymptotes. So, paano natin nakukuha itong mga vertical asymptotes? As you can see, madali lang siya. Ano lang ang ginawa natin? In-equate natin yung q of x or yung denominator ng rational function natin into 0. So, para makuha ang mga vertical asymptotes, kukunin mo lang yung value ng x na kung saan magzi-0 yung q of x. And of course, that is a line. Linya yan. Kaya, ang sagot, x equals negative 1. Ibig sabihin, line yan. Pag x equals negative 1, line yan. Hindi yan point line, straight line. So, I think I have a much better graph. Kaya burahin ko lang muna ito. So, that is one part of a... Actually, hindi lang naman siya sa rational functions. No. Kahit naman yung ibang functions, meron tayong tinatawag na asymptote. Pero, itong rational functions, parang natural sa kanila or parang it is one of their characteristics na magkaroon ng asymptote. So, as you can see here, yan. Pag kinonect natin yung graph, kapag zoom out mo yan, and ito yung magiging vertical asymptote natin, x equals negative 1. And paano ulit natin yung nakuha? Kinuha lang natin yung mga values ni x na magzi-0 yung denominator ng function natin. So, kung ganito yung rational function natin, kukunin mo lang yung value ng x na kung saan magzi-0 siya. So, usually, equate mo lang yung sa 0, yung ating denominator, yung nasa baba. So, this is a vertical asymptote. Meron bang horizontal asymptote? Meron din naman tayong horizontal asymptote. As you can see din dito, may napapansin ba kayong hindi niya rin maabot? Horizontal, pahiga. Diba? Itong line na to. Ayan, no? As you can see, habang lumalayo siya, as x approaches negative infinity and also positive infinity, meron siyang value ni y na hindi naaabot ng graph, and that is also y equals 1. So that y equals 1 is also an asymptote, specifically a vertical asymptote. Horizontal kasi pahiga naman siya. So yan naman yung ating horizontal asymptote. Ano naman ang rule natin sa pagkuha ng horizontal asymptote? Okay, kung sa vertical asymptote, equate lang natin si q of x equals 0. Kay horizontal asymptote, meron tayong meron tayong mga rules. So, just in case, since si p of x and q of x ay mga polynomial functions, pwede natin silang i-write as ganito. Raised to m hanggang yung constant niya. Diba? X, b, an minus 1x raised to minus 1, ganyan, hanggang sa constant niya, a0. Tapos yung baba, polynomial function din yan. So, bn, x raised to n, blah, blah, blah. M naman yung exponent nito. bn minus 1 hanggang naman sa constant. Kasi polynomial, di ba ganito ang itsura ng polynomial function? So, may mga variable tayo na x na may kanya-kanya silang power and coefficients a and b for p of x and q of x respectively. So, dito tayo magdedepende dun sa mismo sa equation or sa dalawang polynomial functions. So, una nating titignan is yung leading coefficient or leading power na tinatawag. Ano yung leading power? Leading term. Leading term muna. Yung leading term, siya yung term na pinakamataas ang exponent. Highest power or exponent. Usually, siya yung nauuna.
Kasi di ba pag nagsusulat tayo ng polynomial function, ina-arrange natin yan na nauuna lagi yung tawag dito, pinakamataas na power. Yun yung tinatawag nating leading term. So, yung n, i-compare natin yung leading power ng bawat leading term ng numerator and denominator. So, tatlo yung magiging ano natin dyan. Kapag mas mababa yung ating kapag mas mababa yung power or power ng leading term ng numerator kaysa sa denominator, tignan nyo, n yung sa numerator, m yung denominator natin. So, kung mas mababa yung power ng leading term ng numerator, ang ating vertical or horizontal asymptote is yung y-axis. Sorry, x-axis. Horizontal pala. Or y equals 0. Yan, ito yan. Kapag equal naman yung n equals m, ibig sabihin kapag parehas na power, n equals m, ang ating horizontal asymptote is nakadepende dun sa coefficients ng leading term. For this example, ang coefficients ng leading term natin is a tsaka a, b. So, ang magiging horizontal asymptote natin is y equals a all over b, where a is yung coefficient ng leading term, b is the coefficient of the leading term naman ng denominator. A sa numerator, B sa denominator. Ano yung coefficient? Yun yung number constant na katabi ng ating variable. So, dito. Titignan mo ulit. Leading term, pinakamataas na exponent. Coefficient, yung katabi ng pinakamataas ang exponent. So, A yun. And B. A all over B. Kapag mas malaki naman n kay m, wala tayong horizontal asymptote. So, yan yung mga condition natin para makuha or ma-determine yung horizontal asymptote. I-compare muna natin. First na hahanapin mo, of course, is yung mga leading terms ng numerator and denominator. So, as much as possible, i-arrange mo muna yung numerator and denominator in descending order of powers. Ibig sabihin, unahin mo yung mga may pinakamataas ang power. And then, i-compare mo ngayon yung mga powers ng leading term. Kung mas mababa yung sa numerator sa denominator, x-axis or yung y equals 0 ang ating horizontal asymptote. Kapag equal sila, magdedepende ka na ngayon dun sa ating coefficients. So, dito sa function natin na given example, ang function natin is x minus 1 all over x plus 1. So, ano ang leading term natin? Dun sa numerator, ang leading term natin, x, di ba? Ang kanyang power ay 1. Di ba? Hindi lang natin nilalagay yan, inuumit lang natin. Kasi ibig sabihin nun 1. Pag walang nakalagay, 1. So, ang ating leading term ay x, ang kanyang power ay 1 sa numerator. So, ang n natin, 1. Ano ang coefficient niya? Ano yung katabi ni x? Di ba wala? So, ibig sabihin yan, 1 din. Tama? Kasi hindi lang talaga natin nilalagay kapag 1. Inuumit na natin. Doon naman sa denominator, x plus 1, ang leading term natin, x din. So, ang leading power natin, or power ng leading term, is also 1. Ang kanyang coefficient, wala ding nakalagay, so automatic, 1 din. Since equal yung n tsaka m natin, pangalawang kondisyon, kapag equal yung n and m, or powers ng leading term ng numerator and denominator, ang magiging horizontal asymptote natin ay y equals, i-divide mo lang sa a at saka sa b.
Anong value ng A and B natin? 1 tsaka 1. So, 1 divided by 1, 1. Kaya kung Zero. mapapansin nyo, anong horizontal asymptote natin? Y equals 1, di ba? Yan o. Yung blue na line, y equals 1. Yun yung horizontal asymptote natin. Kasi parehas silang ng power. Or n equals m. Parehas sila ng power ng leading term, both the numerator and the denominator. Nakuha ba natin yung pagkuha ng asymptotes? Yes, sir. Okay. Okay, so balikan ko itong unang example natin. To find the x and y intercepts, gagawin natin, x-intercept, y equals 0. Y-intercept, x equals 0. Baliktaran sila. So, yung function natin, f of x equals x minus 1 all over x plus 1. Of course, yung f of x, yan yung y natin. Y equals f of x. So, ganyan. So, para makuha yung x-intercept, gawin mong 0 yung x. Yung y. So, magiging 0 equals x minus 1 all over x plus 1. Cross multiply, 0 times x plus 1 is still 0. Or multiply x plus 1 both sides, kamo na. Ayan, para hindi kayo malito. Multiply ko ng x plus 1 both sides para mawala yung nasa baba. Ka-cancel yan. Pero 0 times x plus 1, 0 pa rin naman. So, 0 equals x minus 1. Transpose natin sa negative 1. And then we get x equals 1. 1. So, ano ang intercept natin? Ang intercept, point siya. So, anong point yun, sir? Automatic, yung x-intercept, 0 yung y niya. So, 0 yung y. Kaya, dito na lang. Sa x-intercept, 0 na kaagad yung y. Yung x, yung makukuha mong value. Ang nakuha nating value ay 1. So, ang x-intercept ng function natin na x minus 1 all over x plus 1, 1, 0. Nasaan yan? 1, 0. Hindi natin makita, nandito siya. Eto, wala siyang... That is one definition pa from this point. Tignan nyo, yung graph natin, yung x-intercept na 1, 0, yun yung point kung saan dumaan yung graph natin along the x-axis. Kaya siya tinawag na x-intercept. It is the point in the graph where the graph crosses the x-axis. Yung x-axis, yun yung black, di ba? Na merong 4, 6, 8 na tickers. So, dumaan yung function natin, yung curve na violet, dito sa x-axis. At kung saan sila nag-intersect, yun yung x-intercept. Kaya nga intercept. 1, 0. Yung y-intercept, the same way, ganun din. Yung value or yung point kung saan yung graph naman natin is dumaan sa y-axis. So, given dito sa graph natin, hindi natin isosolve. Saan siya nag-cross? Anong point siya dumaan sa y-axis? Anong point dumaan yung graph natin sa y-axis? Negative 1. Ito, yung green, di ba? Doon siya dumaan. Yung y-axis natin, yung vertical line na black. Yan, nag-intersect yung graph and y-axis natin at this point. 0, negative 1. Yan naman yung y-intercept natin. Ngayon, to check, this time, ang gagawin mo naman, si x naman ang gagawin kong 0. So, y equals 0 minus 1, 0 plus 1. That is negative 1 all over 1, that is negative 1. So, point pa rin si y-intercept. Automatic 0 naman si x. Yung y, yun yung masosolve mong value, which is negative 1. So, ang y-intercept ng ating function is 0, negative 1. Kagaya nga ng nakuha natin dito, 0, negative 1.